Marami sa aking mga subscribers ang naawa sa mga Brave 18 Marines at nagtatanong kung paano sila makapadala ng financial na tulong. Ako, naawa rin ako sa kanila at nagkontak ako sa grupo ni Atty. Baligod at pinagkatiwalaan nila ako ng isang number, ah, pangalan para makapadala ng tulong. At kahapon, nakapadala na ako ng malaki-laking amount. Hindi ko na lang banggitin yung exact amount. Sweldo ito sa ating YouTube channel. Kaya in a way, kayong mga nanonood sa akin, nakapadala na rin. Basta manood lang kayo sa akin. Every end of the month, ang decision ko, magpadala ng tulong sa Brave 18 Marines. Sa mga nagtatanong na paano sila makatulong sa Brave Marines, dito kayo magpadala. 0916-90-00997. GCash number ito, Mirna ang pangalan niya. So, every end of the month, ang plano ko, yung sweldo sa ating YouTube, kukuha ko doon, plus yung voluntary na maipadala ninyo, idagdag natin, then ipadala sa Brave 18 Marines, dahil matagal na labanan pa ito. Wag natin silang pabayaan, laban ng sambayan ng Pilipino. Tulungan natin ang Brave Marines in terms of prayer and financial support. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Hejon Aliado. Napakagandang paliwanag ni Atty. Suplico, isang batikang abogado. Pinapaliwanag niya na yung basihan ng Gatchalian o Soto Black na Abilino versus Cuenco na desisyon ng Korte Suprema ay hindi applicable sa sitwasyon ng Senado ngayon. Kasi yung tinatawag niya na coercive processes ng Senado ay hindi applicable. Pakinggan natin ang ganda. Sa umpisa, ito pong eleksyon nangyari. 24 senators, 13 yung mayorya, di ba? 9 yung minorya, dalawa ang abstain. Ang 13, majority yan. Kaya nahalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at sa yung kanyang mga opisyales. Yung dalawa po, ito, lumipat doon sa 9. Kaya naging 11. 24 pa rin. Hindi tayo nagdagdag. Umalis yung isa dito. Sino yun? Senador Escudero. Lumipat dito sa 11. Ito na ngayon. Yung isa dito ay hinalal si Sherwin Gatchalian bilang Speaker pro tempore. So ang tanong ko, ito ba ay valido? Ang rason kasi nila, hindi makarating itong dalawang senador. Sino ito? Una, si Bato de la Rosa, kasi hindi makita eh. Pangalawa, itong si Jinggoy Estrada, kasi sa kulungan eh. Now, balikan natin ang doktrina ng Abilino versus Cuenco. Sabi niya, kung ikaw outside sa coercive processes ng Senado, hindi ka pwede mapuwersa dumating sa Senado kasi nasa abroad ka. Again, ang basis, ang coercive processes o ang puwersahang mandatos ng Senado hanggang territorial boundaries lang po ng Republika ng Pilipinas. Pag lumabas ka dyan, wala na yung bali, wala na yon. Hindi ka na mapuwersa. Kung sa Estados Unidos ka, hindi ka na mapuwersa para bumalik dito. Tanong, merong mga senador na sa labas ng territory ng Pilipinas? Wala po. Ako po nagdi-disagree doon sa posisyon ng IBP Yan ang lesson ng Abilino versus Cuenco case. Ang senador ngayon, lahat sila 24, dito po na sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Wala po may isa na sa labas ng Pilipinas. Kung naaresto si Bato de la Rosa at pinasakay sa aeroplano, dinala sa Netherlands, yes, applicable yan. Kasi sa Netherlands, hindi po applicable yung warrant of arrest o mandamento de arresto na maaaring i-issue ng Senado para puwersahin siya bumalik sa Pilipinas at mag-attend ng session. Hindi po obra doon. Sa sitwasyon ngayon, walang senador sa labas ng Republika ng Pilipinas. Yan pong sinasabi ng kaso, Abilino versus Cuenco. Ito ngayon, balikan natin. 12-12. Merong bang majority dyan? Majority ba yung isang faction dyan para ihalal, palitan ang Speaker pro tempore? Wala po. Majority of all the senators pa rin ang requirement. Therefore, ang paghalal sa faction ni Senador Sherwin Gatchalian, illegal po. Yo! Umpisa natin Gandang paliwanag First time kong marinig yung coercive processes ng Senado. Yung palang Abilino,
versus Cuenco. Ang Abilino ata, yun ang Senate President nung panahon yun, 1949 pa. Hindi pa ako naipanganak. 1959 ako naipanganak eh. So, pinalitan siya ng isang senador na Cuenca. So, I don't know kung sino yung mga senador na nasa labas, outside ng coercive processes ng Senado, nasa ibang bansa, kaya nabuo yung decision na yun. Plus, the fact na ang basihan ng Abilino Cuenca ruling is 1935 Constitution. Yung 1935 na Constitution, walang express provision yung pagboto ng Senate President na tinatawag na majority of all members. Wala doon. Ngayon, hindi naman natin ginagamit ang 1935 Constitution. Ang gamit na natin ngayon is 1987 na naka-express doon, nakalimutan ko na yung article, na ang Senate President, Senate officers, Senate President, pro tempore, Secretary, and Sergeant at Arms must be voted by a majority of all members. So, ang majority is 13. Yung sinasabi ni na Soto Gatchalian na, hindi, 22 na lang. Anong 22 na lang? Nang dahil ba sa nagtatago si Bato at nakakulong si Jinggoy, 22 na lang? Hindi naman ganyan ang nangyari nung nakakulong si Dilima. Kasama pa rin siya sa Senate. Nung nagtago si Ping Lacson nung panahon ng Arroyo administration, hindi naman siya tinanggal sa Senado. Nandun pa rin siya. Eh bakit applicable nung panahon ni Lacson na nagtago? Bakit ngayon hindi pwedeng i-apply kay Bato? Bakit nung nakulong si Dilima, applicable yan, hindi nila tinanggal? Bakit ngayon na nakakulong ni Jinggoy, tinanggal na nila? Oh, di ba? Excuse me ha. Talagang makita mo, self-serving ang ginagawa nitong Gatchalian Group. At salamat dito kay Attorney Suplico yung napakasimpleng kanyang paliwanag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Ang natagaan sila Ogero. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo Ogero. So mga silupin lang yun. So naay tubig. Tanawa ang maaga sa tubig nga gikan sa ilang atop nga silupin lang. Silupin lang ilang atok na ay mga tubig umuulan. Sa ginong panatagaan ni kay tanawa mong balik ulan na gyud kusog na gyud. Oo. Nga pila naman ni antika bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung maulan diha lang mapundo ang tubig. Dugay-dugay na gyud ni pa. Pila na ni antika tuig? Ibarag to upat na gyud ka tuig. 4 na katuig. Nga silupin lang. Okay gyud ni. Nga inyong atop anti so kung mag-ulan na sa inyo ang ulan. Ana gyud. So nahimo nang sanda yung anti inyong balay inyong atop Wala na gyud nga tubig. So karon nga matagaan na mo anti Ogero makatop na mo. Matop na gyud. May na lang salamat na si Ginoo gyud tagaan ni.
Oo, kani si Auntie dili ni siya kalakaw. Ay napian na ko tungod Napian. sa nahulog na sa truck. Nahulog siya sa truck. balay ni Gid. Napalingkamot ta makabalay ta. Palingkamot unta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya Nahulog nabalian. na, So karon wala na. salamat siya sa Ginoo nga natagaan na sila og yero.